Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat na nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Min, 31 years old, taga Iloilo. Ang kwentong to ay naganap sa isang ospital dito sa amin sa Iloilo. Hindi ko na lang papangalanan para na rin sa pribado nitong pagkakakilanlan. Isa akong nurse at 4 na taon na rin akong tatrabaho dito. Taong 2023 lang nang mangyari ito sa loob mismo ng isang ward. Patapos na ang duty ko noon nang daanan ko ang isang pasyenteng nabangga ng kotse nung araw na yon. Itago na lang natin siya sa pangalang Lily. Kaatapos lang ng surgery niya, pero dahil medyo malubha ang kalagayan niya ay kailangan din obserbahan. Nagkaroon kasi ito ng mataas na lagnat at hindi pa nagigising. Halos mag-iisang linggo rin bago bumuti ang kalagayan niya. Naidilat niya ang mga mata at naigalaw ang mga kamay at paa, pero naapektuhan ang pananalita at pandinig niya. Palagi lang din itong tulala at minsan ay dumadaing na masakit ang ulo. Sanhi na rin siguro ng sugat nito sa ulo o bungo. Siguro nang magkamalay si Lily ay inilipat na siya sa regular ward at iilan na rin kamag-anak niya ang dumalaw sa kanya. Isa na roon ang nakilala kong si Lucy. Kapatid daw siya sa ina ni Lily. Mas matanda si Lily kesa dito. Ito ang madalas na nagbabantay sa kanya. Nakakausap ko rin ito kapag ako ang attending nurse ni Lily. Minsan, nabanggit niya noon na ang creepy daw ng ward ng ate niya kapag gabi. Wala kasi silang kasama dahil medyo sensitibo pa ang lagay ni Lily. May oras daw kasi noon na nakakatulog siya at nagigising na lang na parang itinataas baba ang higaan ng ate niya. Bigla rin daw kumakalansi ang bakal na sabitan ng IV fluid o yung dextrose. At ang mas nakakakilabot daw ay bumubukas ng kusa ang pinto ng ward kahit wala namang tao. Itong araw na to ay papa-out na ako. Nakaugalian ko na rin na daanan si Lily bago umuwi para i-check ang vital signs niya. Si Lucy pa rin ang bantay niya nun. Kinakausap siya ni Lucy, iniinis, inaasar at pinapatawa para makuhanan lang ng reaksyon. Pero naatitig lang talaga sa kawalan si Lily. Habang nasa banyo nun si Lucy ay tinitake ko ang vital signs ni Lily. Si Lucy ay nahiga noon sa bakanteng kama at mukhang agad nakaidlip. Habang sinusulat ko yung results ng vitals ay narinig kong lumangit-ngit ang pinto ng ward. Dahan-dahan lang yon na parang may bumubukas. Pero nang lingunin ko ay wala namang tao. Sunod ay narinig ko na lang na kumakalampag ang drawer na naroon. Yun yung pinapatungan ng mga pagkain at nilalagyan ng mga gamit ng pasyente. Narinig ko na lang na bumukas yon at pabagsak na sumara. Naulit yon at maya-maya ay kumalampag muli na nagpagising kay Lucy. Nagkatinginan kami noon. Ramdam ko ang kabog ng dibdib, ganoon din daw siya. Tinanong pa nga niya kung ano yon. Sinabi ko sa kanya na wala at nagmamadali na ako lumabas ng ward. Pinagpawisan talaga ako kahit malamig naman sa loob. Nakakakilabot nung ako mismo ang makasaksi ng ganoong kababalaghan. Isa pang nagbigay kilabot sa akin nun ay wala naman akong nakitang kung ano sa drawer. Pero nagkusang bumukas sara ito ng 2 beses. Nakita ko rin ang biglang pamumutla ni Lucy na parang ilang beses na rin siyang nakaranas ng ganon. Nang tanungin niya ako ay idinaan ko na lang sa pagtawa para hindi niya mahalatang kinakabahan ako. Sinabi kong baka hindi sa ward yun nanggaling kundi sa ibang kwarto. Nakalimutan ko noon ang dala kong record sheet. Kaya imbis na umuwi na ako ay bumalik pa ulit ako sa ward ni Lily para hanapin yon. Ang nakakainis lang dahil wala na yun sa pinagpatungan ko. Wala din doon si Lucy dahil lumabas din ito nang lumabas ako. Bibili yata ng gamot. Inis na inis ako noon sa kakahanap. Hindi nga rin yun mahanap nang pumalit sa aking nurse. Lampas 10:00 na kasi yun ng gabi at may hirapan na akong makahanap ng masasakyan. Nakaligtaan ko nga yun. Halos halughugin ko na yung buong ward sa kakahanap. Hindi naman yun bitbit ni Lucy nang lumabas siya, kaya dapat ay nasa loob lang yon.
Dumapa na nga ako para silipin yung ilalim ng kama kung nahulog ba. Pagsilip ko ay naroon nga sa ilalim. Pero nagulat ako dahil bigla yung gumalaw papunta sa kabilang side ng kama na para bang humila. Hindi naman yun dahil sa hangin. Muli na naman akong kinilabutan pero pinilit ko pa ring abutin yon. Nang bigla na lang may bumulaga na muka sa ilalim ng hospital bed. Muntikan na nga akong mauntog noon dahil sa gulat. Nahila ko naman yung record sheet pero nanginginig ako sa takot. Nakita ko kasi na dilat si Lily na naatitig sa isang sulok. Nakikita ko yung takot sa mga mata niya pero hindi nga siya maapagsalita. Para nanigas siya bigla sa pagkakahiga. Saktong dumating na si Lucy noon kaya mabilis akong lumabas. Pagkalabas ko, dun ko lang pinakawalan ang pigil kong hininga dahil sa takot. Kapag naaalala ko yung mukhang yon, ay nagtatayuan pa rin yung mga balahibo ko sa braso. Isang araw, naabutan kong umiiyak si Lucy. Nakita niya raw kasing tahimik na umiiyak si Lily at para daw itong takot na takot. Wala raw salitang lumalabas sa mga labi nito pero pinipilit itong magsalita. Ang sabi naman daw sa kanya ng doktor ay magandang senyales yon. Pero oobserbahan pa siya para makita kung ano talaga ang problema. Parang may gusto daw itong sabihin sa kanya at may tinuturo din daw ito sa gilid ng pinto. Tinanong ko si Lucy kung bakit naiyak din siya. Naawa daw ito sa ate niya at para naaramdam din siya ng kilabot sa inaasta nito. Hindi nga lang niya maintindihan pero alam niyang may kinatatakutan ito. Napansin kong parang desperado si Lucy na makapagsalita si Lily. Kahit ako ay gusto ko na rin magsalita ito para alamin kung may nakikita ba siya at bakit parang takot na takot. May pakiramdam kasi ako na pati siya ay may nararamdaman din at nakikitang kakaiba sa kwarto na yon. Hindi ko lang maikwento kay Lucy yung nakita ko dahil ayokong dagdagan yung takot niya. Pero siya naman yung nagkwento sa akin. Saglit lang daw niyang iniwan si Lily noon ng madaling araw. May kailangan daw siyang kunin na gamot sa pharmacy. Pagbalik niya ay nakita niyang nakanganga si Lily at dilat na dilat ang mga matang naatitig sa kisame. Nang maramdaman daw nitong andyan na siya ay halos magwala daw ito sa higaan at panay turo sa kisame. Akala daw ni Lucy ay baka may malaking butiki lang o anuman yung nasa kisame na yon. Pero pagtingala niya ay wala naman siyang nakita. Halos mangisay pangaraw nun sa takot si Lily. Nagulat daw siya nang biglang pautal na nagsalita si Lily. Yung pilit na salita na sa una ay hindi pa raw maintindihan. Pero unti-unti daw nitong nabubuo ang salita. Hanggang sa masabi nito ang salitang babae. Nasabi niya raw yon habang naaturo sa kisame. Doon pa lang daw kinilabutan si Lucy. Kaya sinabihan niya si Lily na kumalma dahil wala naman daw babae doon. Nagpatawag siya ng nurse at medical staff. Chinek yung progress niya at possible na epilepsy. Hindi naman daw. Reaction lang daw ng pasyente yon. Gusto ko na rin ikuwento sa kanya na may nakita akong isang babaeng duguan sa ilalim ng higaan ng kapatid niya. Yun ang nagpakilabot sa akin nang kunin ko yung record sheet sa ilalim ng kama. Pero hindi ko magawa dahil ayoko ang dagdagan yung takot nila. Siguro yun din ang nakikita ni Lily. Kaya medyo kinakabahan talaga ako noon sa tuwing pumapasok na ako sa ward nila. Pero isang araw ay nakausap ko si Lucy. Ililipat daw sila ng ibang ward. Hindi na rin daw niya kayang manatili doon. Noong nakaraang gabi daw kasi ay nagisingan niya si Lily na wala na ito sa higaan. Nang hanapin niya raw ay andoon lang pala ito sa ilalim ng higaan at nagtatago. Takot na takot daw ito at umiiyak. Paulit-ulit daw nitong sinasabi yung salitang babae at may nabanggit pa raw ito ng pautal. Wala raw mata yung babae. Kaya agad daw sila nagpalipat noon ng kwarto dahil nanginginig na sa takot si Lily. At kahit nga raw si Lucy ay pinanlalakihan na raw ng ulo sa takot. Isang buwan din na natili noon ng ospital si Lily. Hindi ko na siya gaanong napupuntahan dahil na-assign naman ako sa ibang department or ward dahil kailangan nila ng mas maraming nurse doon.
Pasalamat na rin ako noon na nailipat ako dahil nakwento sa akin ng kasamahan ko dating nurse. Palagi raw nagwawala si Lily na parang takot na takot kahit na nagpalipat na ito ng ibang room. Naisip ko na wala sa ward o room ang multo, kundi kay Lily mismo. Mukhang sinusundan daw siya nito. Etong nurse kasi mapapaniwalain din sa mga kababalaghan. Pina-psych evaluation nga si Lily kung ililipat pa siya ng psych ward. Nag-decide na lang daw noon yung kapatid niya na i-discharge siya at doon na lang daw sa bahay ipagpatuloy ang gamutan. Wala na akong naging balita pa sa kanila. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners nyo. Itagoy na lang ako sa pangalang Claire, dating nurse sa Taytay District Hospital. Nasa duty ako ng panggabi nang mangyari ito. Isa ako sa mga na-assign noon sa emergency room. Kakaumpisa pa lang ng duty ko ay marami nang ipinasok na patients, kaya naging busy at hassle ang gabing yon. Pagkatapos ng endorsement, ay nagdatingan na ang mga patients. Sobrang pagod at antok ako noon, kaya nang medyo maayos na at nasettle ang mga patients sa ER at wala na rin dumadating na patients, nagpunta muna ako ng kantin para kumain. Maliban sa pagod at antok ay ginutom rin ako. Hindi pa kasi ako naghahapunan. Pagkatapos noon ay dinaanan ko ang pasyente kong na-admit sa isolation room dahil sa malubhang ubo. Hindi yun kalayuan sa ER kung saan ako naka-duty ng gabing yon. Naiwan noon sa ER yung friend ko at kasamahan kong si Michelle. Kaya medyo natagalan ako sa isolation dahil wala pa naman akong narinig na may dumating na ambulansya o sasakyan sa parking ng emergency. Naratanaw din kasi mula doon ang pintuan ng exam room na pinaglalagakan ng mga critical patients. Kaya medyo natagalan ako sa pakikipag-usap doon sa matandang pasyente sa IR dahil marami din talaga itong kwentong makabuluhan. Nang pabalik na ako ng ER ay naasalubong ko si Michelle na nanggaling sa ER at paakyat papuntang nurses station. Tinawag ko siya at tinanong kung may dumating bang bagong pasyente. Pero tuloy-tuloy lang siya umakyat ng hagdan. Sa isip ko ay napaka-isnabera naman ang babaeng yon. Naisip ko na lang na magbanyo muna dahil nasa tabi lang naman ng hagdan ang CR. Pero laking gulat ko nang maasalubong ko doon si Michelle na papalabas mula sa isang cubicle. Kitang-kita ko talaga siya na dumiretso siyang umakyat ng hagdan. Kaya paano naroon siya sa loob ng CR? Ngitian niya ako at sinabing ako na raw muna ang bahala sa ER. May kukunin lang daw siya sa nurses station. Hindi ako agad nakaimik. Kung andoon siya sa banyo, sino yung naasalubong ko at umakyat ng hagdan? Paulit-ulit ko yung tinatanong sa sarili. Dumating pa sa puntong naisip kong may kakambal itong nurse. Pagpasok ko ng CR ay wala pang dumating na pasyente kaya nakahinga ako ng maluwag nun. Naupo na lang muna ako habang naghihintay sa kasama. Pero habang nag-iisa ako doon, umiba yung pakiramdam ko. Parang may naatingin sa akin at parang may kasama ako na hindi nakikita. Gayong yung ibang patients ay nasa ward o room na nila. Tapos yung iba naman ay na-discharge na. Kaya ako lang talaga ang mag-isa doon sa ER. Kinilabutan ako nang igala ang paningin ko. Naisip ko na marami na palang namatay sa kwarto na yon. Sobrang dami na kong tutuusin. Marami na ring kwentong nakakatakot ang narinig ko sa ospital na to, lalo sa emergency room na nilalagian ko madalas. May napagkwento sa amin na dating nurse na nakaranas ng kababalaghan dito. Isang madaling araw daw nun, sobrang tahimik dahil wala gaanong pasyenteng dumating. Kahit sa ER ay tahimik at napapaidlip na raw sila noon ng kasama niya. Bigla na lang daw may sumigaw na babae. Mabilis daw siyang lumabas ng ER nang may bigla na lang daw batang lumabas sa ER at tumakbo palayo.
kahit hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Minsan naman raw ay may naririnig silang iyak na nakakakilabot, kaya ayaw daw nilang naiiwan mag-isa sa ER. Lalo akong natakot nang maalala yon. Isang gabi, tahimik ang emergency room. Walang patients at andoon lang naman kami. Nang may iutos sa akin si Doc na kunin sa nurses station. Paakyat ako noon sa hagdan. Nang pagtingin ko sa taas ay may napansin akong itim na figura o anino sa isang sulok. Medyo madilim sa parting yon ng hagdan dahil pag ganoong oras ay pinapatay na ang ilaw doon. Kinakabahan ako habang papaakyat. Akala ko nung una ay tao lang yon na nakaitim lang na damit. Pero habang mapalapit ako ay hindi pa rin yon kumikilos. Mabilis kong dinaanan yon na hindi gaano tinitingnan. Takot din akong lingunin yon nang malagpasan ko. Pero kitang-kita ako sa gilid ng mga mata na hindi yon tao. Nang nasa taas na ako ay hindi ako nakatiis at nilingon ko yon. Wala na yon sa pagtataka ko. Kinabahan ako kaya mabilis ako naglakad papunta sa nurses station. Nang bigla akong natigilan. Sa dulo kasi ng hallway may nakatayo doon. Itim na figura katulad ng nakita at nadaanan ko sa hagdan at parang papalapit ito sa akin. Ang nakakakilabot ay wala yung mga paa at mukhang nakalutang. Sisigaw na sana ako noon nang marinig ko ang boses ng isang nurse sa station. Tinanong ako kung anong kailangan ko. Pagbalik ko ng tingin sa hallway ay wala na yon. Halos hindi ako makapagpahinga at makapagsalita sa takot. Di ko napansin na napaluha na pala ako. Napansin pala yon ng kausap kong nurse. Tinanong niya kung ano nangyari sa akin at bakit ako umiyak. Hindi ko na matiis yung takot kaya nagawa kong ikwento sa kanya. Nakita ko rin yung takot sa mga mata niya. Pero ang sabi niya noon na masanay na lang daw ako at wag ko nang pansinin o titigan pa. Mabilis akong bumaba ng hagdan na hindi lumilingon-lingon. Sa isip ko, bahala na kung may makita o makasalubong akong nilalang. Hindi ko na lang papansinin. Madaling sabihin yon, Sir Bob, pero mahirap gawin. Ang naging sandata ko na lang ay ang manalangin sa tuwing nag-iisa sa alinmang parte ng ospital na to. Ganun naman talaga, 'di ba, sir? Marami daw talagang pagpapakita at pagpaparamdam sa mga ospital dahil nga sa dami ng mga namatay. Hindi ko lang alam kung multo ba talaga yung nakita ko. Hello sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat. Ako si Grace, taga Bacolod. Nurse ako sa isang district hospital dito sa amin na hindi ko na lang babanggitin. Nangyari itong karanasan nitong taon lang, March. Hapon hanggang gabi yung duty ko noon at na-assign sa geriatrics ward o yung ward ng mga matatanda. Nagsimula yung duty ko ng 3 p.m. at 11 p.m. naman ang labas ko. Masasabi kong ito yung pinaka-hectic na oras ng ospital, lalo na pag public. Tagsaan ng mga patients at nagpapakonsulta. Halos hindi ka nga makakain dahil hindi mabakante ang trabaho mo. Attend doon, attend dito. Pambihira din talaga sa amin ang year na to dahil napakaraming pasyenteng matatanda. Namamatayan na nga ako noon ng matatandang pasyente dahil sa lubha ng mga sakit nila nang dalhin sa ospital. Meron pa minsan na kailangan mong mag-hands-on sa kanila dahil walang bantay at nakakaawa naman. Minsan naman, pasado 1:00 o 2:00 na ako nakakauwi dahil sa overtime kapag may nagdadatingan ding pasyente kahit gabi na. Nang gabing yon ay napakahimalang wala gaanong patients kaya naman binisita ko yung pasyente ko na walang nagbabantay, si Lola Vicenta. Nakita siyang walang malay sa daan at dinala lang ng isang concerned citizen. Pangatlong araw na niya noon at wala pa ring dumadalaw sa kanya. Nakakausap ko naman siya ng maayos
At kapag nandoon ako ay may kinukwento siya sa akin. Pero hindi ko gaanong pinapansin nung una. Ang kwento niya ay may isang babae daw na panay pasok sa silid niya. Naka-isolation si Lola nang makitaan siya ng tama sa baga, kaya solo niya yung silid na yon. Nung gabing yun ko lang lubos na intindihan yung kinukwento niya sa akin. May babae daw na panay pasok sa banyo niya pero hindi naman daw niya nakikitang lumalabas. Kinikilabutan daw siya kapag nakikita ito. Hindi raw siya kinakausap o tinititigan man lang. Isa pa daw na nakakakilabot noon ay nagagaling lang daw yun sa kung saan. Hindi raw yun dumadaan ng pintuan. Nang gabing yun ay nagpatulong si Lola Vicenta na itayo ko siya. Gusto raw niyang magbanyo. Sinabi ko sa kanya na mag-diaper na lang siya kung dudumi pero ayaw niya. Kaya hinayaan ko na lang. Mukhang kaya naman din niyang kumilos nun. Inalalayan ko siya papuntang banyo. Nang bubuksan ko na ang pinto ay nakalock yun. Kumatok ako at nagtanong kung may tao ba sa loob. Walang sumagot. Saka lang sinabi ni Lola na pumasok na naman daw yung babae bago ako dumating. Pero hindi na naman daw yun lumalabas. Kaya kinatok ko ng kinatok. Wala talagang sumasagot sa akin. Kaya pinakinggan ko mabuti sa may pinto ng CR. May nag-flush ng toilet at nagbukas ng gripo. Sa isip ko noon ay may tao nga sa loob. Sinabihan ko itong bilisan at kagamit si Lola ng banyo. Pero ilang minuto na kaming naghihintay ay wala pa ring lumalabas. Kinatok ko ulit yon. Naiinis na nga ako. Sinabihan ko na to na sa susunod ay banyo sa labas ang gamitin niya dahil bawal siyang pumasok sa silid na yon. Wala pa rin akong narinig na tugon. Nang ididikit ko na sana ulit yung tenga ko sa pinto ng banyo, parang biglang may tumulak sa loob. Napaangat ako noon dahil bagyang sumangga sa tenga ko yung pinto. Kaya tinuloy ko ang pagkatok. Sinabi ko na kung hindi pa siya lalabas ay tatawagin ko na ang guard. Napilitan na lang na magbawas noon si Lola sa diaper niya dahil hindi na niya kayang tiisin pa. Napagpalit na rin noon ng diaper si Lola ay wala pa ring lumalabas sa CR. Sa inis ko nga ay balak ko na talagang kaladkarin palabas ang sinumang pasaway na yon. Pero pagpihit ko ng doorknob ay bigla na lang yung bumukas. Walang tao sa loob. Nanlaki yung ulo ko sa takot. Nangihina akong napalapit kay Lola Vicenta at sinabing, "Lola, wala namang tao." Bigla ba naman niyang sinabi noon na, "Sabi ko na nga ba multo yon ng babaeng pabalik-balik dito." Nagtaasan talaga ang mga balahibo ko sa sinabi niya. Nagmadali akong pinahiga siya at lumabas ng isolation room. Ilang araw na hindi ako nakadalaw sa kanya dahil sa dami ng pasyente at rest day ko rin. May iba namang nurse na tumitingin sa kanya. Pero nalungkot ako dahil makalipas ng ilang araw, binalita nila sa akin na nagsuka daw ng dugo si Lola. Hindi na ito naagapan dahil nagkalang hemorrhage ito. Akala ko nga noon ay pagaling na siya, pero lalo palang lumala yung sakit niya sa baga. Simula nang mangyari yon ay hindi na ako masyadong lumalapit sa isolation room unless kung ipacheck sa akin yon. Lalo na at naranasan ko yung sinasabing nagmumultong babae doon. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. God bless sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Rachel. Itong ipapanarate ko sana sa channel nyo ay isang maikling kwento ng karanasan ng tiyahin ko na nangyari sa trabaho niya sa ibang bansa. Tawagin natin siyang Tita Amy. Ayon na rin ito sa pagkakakwento niya sa amin nang magbakasyon siya dito 6 years ago, 2018. Nagtatrabaho siya sa opisina ng isang pribadong ospital sa Texas. Iba't ibang lahi din daw ang mga kasamahan niya doon at ang mga nagiging pasyente nila.
siya ang may hawak ng mga files nila sa computer. Maaga daw ang uwian niya at ang karaniwang naiiwan na lang sa ospital noon ay mga tao sa pharmacy, medical staff, nurses at sa lab. Madalas, 4:30 PM noon ay umuuwi na raw siya. Isang araw raw ay may humihingi ng files ng isang pasyente, kaya agad naman niya itong hinanap sa filing section. Wala daw ang isang kasamahan niya noon na siyang naghahanap talaga ng mga files o nag-aayos. Mas kabisado raw kasi noon ang filings kaysa kay tita, dahil yun ang nag-a-arrange at si tita naman ang nasa opisina at nakaharap sa computer. Dapat noon ay uuwi na siya pero napilitan siyang maghanap ng files. Dumating daw yung kasamahan niya, kaya ipinasa niya doon ang hinahanap na files at nagpaalam na raw si tita na uuwi na. Pero pinigilan siya nito. Kung pwede raw ay samahan muna siya ni tita dahil ayaw nitong naiiwan mag-isa sa loob ng isang kwarto. Kahit anong kwarto daw. May phobia daw siya na mag-isa sa isang enclosed space. Kaya raw pala nagpapasama ito palagi sa mga nurses na humihingi sa kanya ng files. Nang makita ang hinahanap ay nagsara na rin ito ng room at si tita ang nagsara ng opisina nila. Pasado 5:00 na raw nun. Nagsabi raw silang lumabas ng ospital. Habang naglalakad daw noon papuntang bus stop ay nagkwento itong kasamahan niya. Nang minsan daw na mag-isa lang noon na naghahanap ng files, bigla na lang daw sumara ang pinto at nagsimulang mag-blink yung mga ilaw. Sunod daw noon ay may nakita raw itong itim na imahe. Pawala-wala din daw noon kasabay ng pagkurap ng ilaw. Palipat-lipat din daw noon ang pwesto. Akala daw niya ay tinatakot lang siya. Pero bigla na lang daw noon namatay ang ilaw at bumukas ang pinto. Pagbukas ng ilaw, andoon na sa labas yung mga files na laman ng isang drawer. Panay sabi daw na noon na tigilan na ang pagpaprank sa kanya. Hindi raw siya natakot nung nasa loob pa siya. Pero nung nakalabas na, dun daw siya nakaramdam ng matinding takot nang makitang andoon na lahat sa labas ang mga kasamahan nila. Bawal naman nun pumasok ang hindi staff. Ganoon na lang din yung takot niya nang mapagtanto na hindi prank yung nangyari sa kanya, kundi isang paranormal. Isang araw, naiwan na naman ulit si tita mag-isa sa office. No choice siya kundi ang maghalongkat ng mga hinahanap na files ng patient. Lahat daw kasi noon sa office nila ay nagsiuwian na. Siya na lang yung naiwan. Malapit lang naman daw kasi ang inuuwian niya. At noong araw daw na yon ay marami talagang pasyenteng nakakonfine at discharge. Nasa 5 files din daw ang sabay-sabay na hinihingi sa kanya. Nawala raw sa loob niya ang kwento ng kasamahan niya tungkol sa nangyari sa loob ng filing room. May hindi siya mahanap na files, kaya napilitan siyang tawagan ang kasamahan niyang filer. Pinabuksan daw nito sa kanya ang camera para maituro nito kung saan ang files nakalagay. Kaya naman ang tinutok daw ni tita sa mga filing cabinets yung camera at nang makita na ang hinahanap ay humarap na siya sa camera at nagpasalamat sa kasamahan niya. Pero natigilan daw ito sa ka-video call niya. Tinanong daw nito si tita kung may kasama ba siya. Sinabi naman niya na mag-isa lang siya sa loob ng room. Sinabi daw ng kasamahan niya noon na sigurado itong may nakita itong dumaan sa likuran niya. Naka-uniform daw noon ng isang nurse. Pinagpilitan naman noon ni tita na wala siyang kasama at walang ibang pumasok sa filing room. Ang akala ni tita ay inaakusahan siya ng kasamahan niya na may pinapasok siyang iba at hinayaan lang na mangialam ng mga files. Kaya madiing itinanggi ni tita na wala talaga siyang kasama. Medyo kinilabutan daw nung nagpaalam sa kanya ang kasamahan. Pagkatapos ng tawag ay lalabas na raw sana si tita sa silid na yon. Pero may naramdaman siyang parang may dumaan sa likuran niya. Bigla kasi nagtayuan ang mga balahibo niya sa batok. Lalo at naramdaman talaga niya na may iba pang presensya sa loob at hindi siya nag-iisa. Parang naatayo lang daw yun sa likuran niya at pinagmamasdan siya. Nanigas na raw ang liig ni tita at hindi na niya ito mailingon sa takot. Humarap daw siya sa phone niya na naka-off. Nagulat siya dahil may nakita siyang refleksyon ng isang naatayong nurse sa likod niya.
Pero paglingon ay wala naman daw yon. Nagmamadali daw siyang lumabas ng filing room na takot na takot. Halos maiyak na rin daw siya. Akala niya ay tapos na ang kababalaghan nang maalabas siya ng filing room. Pero ganoon na lang yung gulat at takot niya nang biglang sumara ito at nakarinig siya ng kalabugan sa loob. Natarantang pinag-aabot ni tita ang mga file sa mga naghihintay sa labas ng office nila. Nagmamadali na rin siyang umuwi nun. Pagdating daw niya sa tinutuluyang apartment ay tinawagan niya agad ang kasamahan niyang naka-video call niya. Kinilabutan daw itong ikinuwento sa kanya na habang kinukunan daw niya ng video ang mga filing cabinet ay may isang nurse daw na padaan-daan sa likuran niya. Hindi raw niya mamukaan yon dahil malabo ang itsura nito. Kaya daw siya natakot dahil sinabi ni tita na wala naman pala siyang kasama. Sunod ay si tita naman ang nagkwento sa kanya. Sinabi nito ang mga nakita at naramdaman tungkol sa sinasabing nurse kahit na wala naman siyang kasama noong mga oras na yon. Ilang araw nga raw hindi nakapasok si tita dahil hindi mawala-wala sa isip niya yung kakaibang naranasan niya pati yung multo ng nurse na nagpakita sa kanya. Nag-sick leave siya noon dahil nilagnat siya ng ilang araw. Nang bumalik siya sa trabaho ay hindi na talaga siya pumapasok sa filing room ng mag-isa. Hinihikayat din niya ang mga kasamahan niya na mag-ari ng dasal doon at pinabless na nga rin nila yung opisina pati na yung filing room. Nagpaparamdam pa rin daw yung nurse doon pero madalang na lang. Sa ngayon ay retired na si tita. Hanggang dito na lang po ang kwento. Sana ay ma-feature nyo sa channel.